Naramdaman kong nanikip ang puso ko dahil sa sinabi ni Mommy. Totoo naman na unang beses namin magsabay sa hapag, kung sana'y noon pa. That is because you wasted all the chances in the world to be a mother to me. Hindi mapigil ang bigkas ko. Natahimik to. Pagsulyap ko ng tingin, may pait ng ngiti ito sa labi. I know, and I have done the worst to you. I'm really sorry about everything. I am calm now and won't do stupid things again. Ano pa bang ilalaban ko kung buong angkala ng Montero ang pumoprotekta sa'yo? Kaya po ba nang hihingi na kayo ng tawad sa akin? Sarkasikong balik tanong ko. Mabilis itong umiling. No. Matagal ko nang gustong humingi ng tawad. Gusto ko rin kahit papaano'y maramdaman mo na may mommy ka. Kaya kung papayagan mo ko, gusto kong bumawi sa'yo, anak. Hinawakan pa nito ang kamay kong nasa mesa na mahina akong kinaatras sa upuan. Napatitig ako roon. You're 27 years late, Mrs. Curtis. Pumungay ang mga mata nito at hinaplos ang likod ng palad ko. I know, Angeline, but I still want to. Tumikhim ako at binawi ang kamay ko. Gusto pa pong bumawi? Then how come that my father was your first love, but you end up with Mr. Francis Curtis? Agad nasingit ko na muling kinaawang ng labi nito. Napaayos to ng upo at sumimsim sa baso ng pineapple juice niya. About that, yes. Raymond was my first love. Gumuhit ang totoong ngiti nito sa labi. My love for him was real, kaya nagawa ko lukoy ng asawa ko para lang sa kanya. But I guess fate was not by my side. Ang magandang ngiti nito'y nawalang bigla. Wala sa loob na napasimsim ako sa strawberry juice at buong atensyon ang itinuon ko kay Mommy. What happened next, Mommy? Paanong si Mr. Francis ang asawa mo at hindi si Daddy? Muli itong napangiti at mahina pang natawa. Don't be excited, my Angeline, because the story is absolutely painful for me. I need to stop meeting your father. Ayaw ng lolo at lola mo sa kanya kasi nga, di naman ganun kalakas ang negosyo ng pamilya ni Raymond kumpara sa kumpanya nila Francis. Mas pili nilang ipakasal ako kay Francis para daw sa kinabukasan ko. Mas pinili nilang ipagkasundo ako sa sitwasyon ni Mommy at walang magawa. Sinubukan naman akong itanan ni Raymond pero nahuli kami ng lolo mo. Sa gabi ring yon, inihatid niya ako kay Francis. Mas pinili nilang ipakasal ako sa lalaking nabiyudo at may anak na. Hinanakit nito. At that moment, naramdaman ko na lang tumutulong luha ko kasabay ng pagluha ni Mommy. Tumikim ako at mabilis pinunasan ang pisngi ko. May panganay pa pong kapatid si Zebby? Litong tanong ko. Nag-angat to sa akin ng tingin at agad na umiling. No, it's Zebby, Angeline. Pag-amin ito na kinalaki ng mga mata ko. What do you mean, Mommy? Paanong si Ate Zebby yun? Litong-lito ko at kahit may nabubuong konklusyon sa isip ko, gusto ko marinig yan mismo sa bibig ni Mommy. Sad to say, nag-alaga ako ng anak ng iba habang napabayaan ko ang sarili kong anak. May pagsisising bigkas nito. Ilang beses akong humarap upang di tumulong luha ko, ngunit hindi ako nagwagi. Imbes kasi matuwa ako na ako lang pala, ang nag-iisang anak nito'y mas nasasaktan ako na nagawa nitong piliin ng anak ng iba kaysa sa akin. Agad nitong inabot ng kamay ko matapos makita ang pagbagsak ng luha ko. I'm really sorry, Angeline. Sorry kung napabayaan ka ni Mommy. Di ko naman ginustong mangyaring lahat ng to sa'yo kahit pa akong pasimuno ng ibang kasakitan mo sa buhay. Ayoko lang na idamay ka ni Francis sa pagtaksil namin ni Raymond. Tuloy-tuloy na paliwanag nito. Kung di pa kayo handa sa kahinatnan at kung di pa kayo handa na magkaroon ng illegitimate at nag-iisang anak na babae, bakit ka nagloko? Bakit mo piniling gumawa ng pagtataksil? Gayong sa huli, you still ended up reconciled to your husband. Medyo tumaas ang boses ko ngunit wala na akong pakialam kung may tumingin man sa amin. Bakit kasi kailangan pang gumawa ng kasalanan kung di naman sila handa sa kahinatnan? Bakit kailangan mangabit at di na lang makontento sa sariling asawa? Bakit kailangan may magdusang bata dahil sa pagiging anak sa labas? Ang dami kong tanong na gustong makuha ng sagot, pero tayong iling lang ginagawa ni Mommy. Matagal ko nang gustong kumawala kay Francis at balikan ang ama mo. Kaya lang nabalitaan kong nag-asawa na siya. Nagkaroon pa ng anak kaya't nanahimik ako. Pero na magkita kami sa isang party, alam ko, gusto ko pa rin ang ama mo. Di ko naman alam na ganon din to sa akin. Gusto ko lang naman talagang may mapagsabihan ng problema at ganon din siya. Di naman namin planong muling magsama kaya lang nabuo ka. Mahinang pag-amin ito. Mas masakit palang malaman na wala ka naman talaga sa plano at di ka naman talaga dapat nabuhay. Masakit sa aking tanggapin na isa akong malaking pagkakamali.
Angeline, aaminin ko. Sobrang saya ko matapos kong malamang buntis ako. Sa tagal ng panahon na buntis ako. Pero kaakibat ng saya ko'y ang katotohanan. Kaya kong paslangin ni Francis. Sinabi ko yun sa ama mo at dahil doon, nagsama kami. Enough with that. May diing putol ko sa kwento nito. Habang tumatagal, mas nasasaktan ako. Kung kaya't mas pinili kong pahintuin ito. Ang ending pa rin naman nun, naiwan ako mag-isa at bumalik siya sa kani-kaniya nilang asawa. Tila mas pinamukha lang sa akin na wala akong pamilya. Please, Angeline, patawarin mo sana ako. Kung may babalik ko lang panahon ay hindi mo pa rin ako pipiliin. Dahil takot ka sa asawa mo, mommy. Takot kang mawalan ng pera at takot kang magsara ang pangalan mo. Umiling-iling ito. Hindi anak, pipiliin na kita. Marami na akong pinagsisihan at kung ibabalik lang panahon, ikaw ang pipiliin ko. Pipiliin niyo na ako? Bakit? Kasi alam niyo na sa huli, ako magiging asawa ni Andre at hindi ang anak ng asawa ninyong si Zebby. Kasi alam niyong magiging tagapagmanang apo niyo sa akin. Napaiwas to ng tingin at alam kong sa oras na yon, tama ako. Masakit akong napalunok. Umaasa akong kahit papaano, magandang kahinat na ng pag-uusap namin. Ngunit di ko inasahan na mas masasaktan ako ng ganito. Mommy, do you still remember how I begged you? How could a 5-year-old Angeline beg her parents to not leave her side? Pero ano? You chose to run away from me. You chose a luxury life and you chose the daughter of someone else rather than choosing your own flesh and blood. Hindi nito mapigilang sambit. I didn't leave you at all. I gave Manang Selly to you. Mahinang katwiran nito. Yes, and she's the most amazing mother I ever had. And I will still choose her if I can turn back time. Ngumiti ako kahit pa nakita kong pagdaan ng sakit sa mga mata nito. Nag-iwas to ng tingin. Saglit ko lang sinulyapan ng pagkain sa mesa bago agad na tumayo. Aaminin ko sa pagkakataong yon, pinunit ang puso ko sa nakikitang sakit at pagsisisi sa mata nito. Mariin akong pumikit at pikit kinalma ang sarili upang di na makapagsalita ng masakit. Kung kapatawaran lang naman po, pinapatawad ko na kayo. Pero hindi pa po ako handa sa kagustuhan ninyong bumawi sa akin. Hayaan niyo po munang maghilom ang sakit at hayaan ninyong gumaling ako. Ako po mismong tatawag sa inyo sa araw na yon. Hindi to nakakibo at tanging tahimik na pagluha ang reaksyon nito. Maging ako man nasasaktan na makita na nasasaktan na magulang ko. Pero ayoko namang tanggapin na lang ang lahat kahit pa sobrang sakit na. Kung magsisimula man ako, gusto kong wala ng sakit at galit sa puso ko. Live well and may God give you a good health, Mrs. Curtis. Binigyan ko to ng ngiti bago tuluyang nilisan ang mesang iyon. Tahimik kong pinupunasan bawat patak ng luha ko habang lumalabas sa pizza house. Sana dumating ang araw na magawa ko ulit ngumiti sa kanila at tanggapin sila ng buo. Dumingali nga ako sa paligid at ayaw nang umuwi. Magpapalamig muna sana ako bago balikan si Adi. Baka kasi mamaya mapansin ito. Galing ako sa pag-iyak at sabihin kay Andre. Ang kaso, imbes matuwa sa nakita ko sa paligid, desperado ko napapikit matapos makita si Daddy na papalapit sa akin. Seryoso ito at nahulaan ko ng pakay sa akin. Of all places, bakit dito pa at ngayon pa? Akala ko liliko ito ngunit mukhang tama ako na ako nga ang sadya nito. Hindi ako kumibo o ngumiti man lamang kahit pa nasa harap ko na ito. Makita pa lang nabubuka ang labi ni Daddy. Inunahan ko na sa pagsasalita kahit magmukha pa akong bastos. Kung kakausapin niyo pa rin po ako, pwede po bang ipareschedule na lang? Ang sakit na po kasi ng puso ko eh. Malamig na pauna ko bago kusang lumiko. Muli ako napapikit ng mariin matapos maramdaman ang hawak ito sa braso ko. Just 5 minutes, Angeline. Pakiusap nito. Malas yata ako sa araw na to at mukhang pinagkakaisahan. Pagod na po kasi ako eh. Baka pwedeng sa ibang araw na lang? 5 minutes won't hurt your schedule, Angeline. 5 minuto lang talaga, anak. Napangiti ako na mapakla. Bakit po? Binigyan niyo po ba ako ng 5 minuto noon matapos ko makiusap na wag ninyo akong iiwan? Di ko mapigilang maging sarkastiko. Sariwa pa kasi sa alaala ko ang nakaraan. Kung paano nagmakaawa ko sa kanila ni Mommy pero nagawa pa rin nila akong iwan. Bumuntong hininga ako at imbes na mapikon, tinuro nito ang shake shop sa gilid ng pizza house. Magpalamig muna tayo, anak. Aniyang may nakakaintinding ngiti. Di ako humakbang kahit pahawak ito ang braso ko. Napansin niya yon kung kaya't nilingon niya ako. Maliit akong ngumiti.
Daddy, kung hihingi po kayo ng tawad kagaya kay Mommy, sige na. Pinapatawad ko na kayo pero hintayin niyong matanggap ko kayo. Gusto ko na pong umuwi. Ano pa ba ang saysay na kakausapin to kung narinig ko ng kwento ni Mommy? Pareho lang naman ang sadya nila at pareho lang din ang sagot ko. Baka mamaya, mapuno lang ako ng galit kaya't mas mabuting tapusin ko na ngayon. Ayoko na po ng stress. Buntis po ako at gusto ko na pong magpahinga sa bahay. Mahinang pahayag ko. Akala ko magpupumilit ito ngunit nakakaintindi itong tumango. Gusto mo ba ihatid kita? Biglang gumaan ang pakiramdam ko. Napatitig ako kay Daddy at hindi ko alam bakit tila gusto ko itong yakapin na mahigpit. Seryosong titig nito ngunit unti-unti kong nasisilip doon ang pag-aalala nito. Pwede pa ba kitang yakapin kahit isang beses lang po? Hindi rin to sumagot kung kahit nawalan ako ng pag-asa. Never mind na lang po. Ngunit di ko nagawang matapos ang sasabihin matapos maramdaman na maingat itong pagkabig sa akin at mahigpit na niyakap. Daddy, mahinang bigkas ko. Dinig ko ang mahinang singhot nito. Kasunod ay ang mainit na likidong pumatak sa braso ko. Daddy, let me cry out my pain, my princess. Let me taste my own medicine and let me carry the burden and hurt you have been feeling, he said with his shaky voice. Sa kabilang banda, nakakagaan pala sa pakiramdam kapag ganito. Wala sa loob na bigkas ni Daddy habang kumakain ng hawak itong ice cream. Sana pala nun pa ako nagpakaama. Dagdag nito. Napay ako at ramdam ko ang bigat sa damdamin niya. Pwede pa naman po. Hindi nga lang ngayon. Maghihintay ako, anak. Hihintayin ko hanggang sa matanggap mo na ako bilang ama. Marami akong pagkukulang pero handa akong bumawi. Alam kong pareho lang sila ng motibo ni Mommy. Pareho lang naman nila kung gusto ngayon dahil asawa ko na si Andre. Pero kahit ganun gusto kong isipin na totoo si Daddy. Kung pagbabasehan ng pagiging magulang, si Daddy ang laging nandyan na updated sa buhay ko. Kahit pa hindi ko to nakakasama sa mga importanteng okasyon sa buhay ko. Na-appreciate ko ang mga panahong nagre-renta siya ng damit para sa akin. Makapunta lang ako sa mga parting dadaluhan nila. Di ko naman din itatanggi na mas may pakialam ito sa pag-aaral ko noon. Siya tong laging nagmamonitor sa mga grades ko. Siguro ang mga inang dahilan kung ba't mas madali kong mapapatawad si Daddy. Kumpara kay Mommy, si Daddy ang alam kong may alam sa buhay ko. I only want Andre to be my son-in-law because of Sam. Sam liked him so much. Bukod doon, umaasa kasi akong na isasalba ni Andre ang papawala ko ng kumpanya. Malungkot na kwento nito. Alam ko ang pagkakagusto ni Ate Sam kay Andre, pero hindi ko alam na papawala na ang kumpanya nila. Ayos lang po ba sa inyo na kahit mapatawad ko na kayo, hindi ko kayo matutulungan sa kumpanya? Hindi ko po hawak sa leg ang asawa ko at mas lalong ayoko pong perahan siya. Totoo at diretsong inunahan ko na to. Gusto ko magkaayos kaming lahat pero ayokong maiwan ng hidden agenda sa kanila. Gusto ko yung magkakaayos kami na hindi sila aasan tutulungan sila ni Andre. Ayokong yun na maging habol nila at hindi ang pagiging magulang sa akin. Tinig kong bumuntong hininga si Daddy at nilingon ako. Hindi, Angeline. Di na ako maasa dyan pagkatapos ng ginawa sa'yo ni Sam. From then on, Andre caught his help to us. At kahit mag-alok tong muli ng tulong, hindi ko natatanggapin. Nakakahiya na mismong ate mo pa ang nagtangka sa buhay mo. Mabigat na pag-amin nito. Gumuhit ang malungkot ng ngiti sa labi ko. Ayoko nang pangunahan pa ang panahon. Ayokong magpadalos-dalos ng desisyon. Daddy, gabi na po. Kailangan ko nang umuwi. Baka po hinahanap na ako ni Adi. Tumayo ako mula sa upuan at inabot ang bag ko. Napakamot ko sa batok at mahinang natawa. Oo nga, baka magalit ang asawa mo at inabot ka ng dilim sa labas. Ihatid na kita, anak. Presenta nito. Sa sinabi, bigla akong kinabahan. Napapikit matapos maalalang in-off ko nga palang cellphone ko at paniguradong galit talaga si Andre ngayon. Natahimik ako sa biyahe dahil doon. Mukhang alam yon ni Daddy dahil dito umimik habang nagdadrive. Bahagyang nanginig ang kamay ko nang kunin ang cellphone. Pagbukas ko noon, mas sinalakay ako ng kaba sa dami ng missed calls at text messages ni Andre at Nadia. Di ko alam anong bubuksan sa mga mensahe ngunit sa huli, mas pinili ko ang kay Nadia. Baka kasi galit ang babasa ko sa mga mensahe ni Andre. From Nadia, babae ka, nasan ka na? Binalik na namin ni Aldrin si Adi sa inyo. Hanap ka ng asawa mo. Nakagat ko ang labi at nagtipa na mensahe. To Nadia, galit ba si Andre?
Malamang lang kasi galit na ito. From Nadia. Galit? Malamang. Galit na galit pa nga. Namilog ang mga mata ko at imbes tuloy na buksan ang mensahe ni Andre, di ko na lang pinansin ang mga yon. Muling tinago ang cellphone sa bag ko at pinagsalikop ang mga palad ko. Di ko sigurado kung effective pero tahimik akong nagdasal. Handa ako namang tanggapin ang galit ni Andre, basta ba walang hiwalayan. Tumawag na ang asawa mo? Biglang tanong ni Daddy. Napalingon ako rito at maliit na tumango. Nasa bahay na po sila ni Adi. Tumango ito at nagpatuloy sa pagmamaneho. Sinabi ko na lang din ulit ang address ko. Ngayon pa lang inihahanda ko ng tenga at damdamin ko sa posibleng galit nito. Diyan po sa village, Daddy. Tinuro kong malaking gate na agad nitong binusinahan. Sumilip mula ron ang guard kung kaya, binaba akong bintana dahilan upang buksan ito ang gate. Kanina pa po naghihintay si Sir sa labas ng gate niyo, ma'am. Anito na lalong lumakas sa kutob ko. Na galit nga ito. Putol-putol na ang dasal ko papasok sa village. Natatakot na makita ang galit na mukha ni Andre. At halos manlamig ako matapos tumigil ang sasakyan. Unti-unti nagangat ako ng tingin para lang makumpirma na nasa tapat na nga ako ng bahay. Mula doon dumakong tingin ko sa gate at nakita ko nandun nga si Andre kasama pa si Adi. Hindi nga yata nila napansin ang sasakyan o ayaw nilang tingnan dahil alam nilang nandito na ako. Ngunit umawang din ang labi ko matapos mapagtanto. Naglalaro sila ng simpleng basketball. Parehong nakaturnong jersey clothes pa. Yun pa yata ang jersey clothes na ginamit nila noon sa opisina. Di ko lang sigurado kung hihinga na ba ako ng maayos. Wala pa ring tigil ang malakas sa tibok ng puso ko habang bumaba ng sasakyan. Doon lang sila napatingin sa akin at natigil sa paglalaro ng bola. Mama! Tinakbo ako ni Adi kung kaya. Lumuhod akong bahagya at sinalubong ang yakap nito. You told me you needed to buy something, but it took you a whole day to get home without anything? Mahina ang maktol nito. I'm sorry baby, may kinausap lang ako. Nang tumango ito, hinawakan kong kamay niya. Pag-angat nga lang ng tingin ko, nasa harap ko na si Andre. Titig na titig sa akin, ngunit kabaliktaran sa inaasahan ko. Walang galit o lamig sa mata nito. Basta nakatitig lang ito at tila sinusuri ako. I'm sorry, ginabi ako. Natigil ako matapos itong basta na lang buhatin si Adi. Natakot na lang akong iwan ito sa labas. Ngunit napanganga ako matapos itong magtungo sa tapat ng driver's seat at kumatok sa bintana. Napahakbang ako palapit sa kanila sa takot na saktan nito si Daddy, ngunit malina naman ako. Malinaw na malinaw sa mata ko kung paanong inabot ni Andre mula sa binata ang kamay ni Daddy. Pinadapo ang palad nito sa kanyang noo. Nga. Yon ang reaksyon ko. Pagkatapos nitong ipakilala si Adi at inutusang magmano. Biglang nawala ang kaba ko, napalitan ng pagkamangha. Isang Andre Montero nagmano? Tama ba ako? Hindi pa ako nakababawi ay marahan kong kinatok ang sasakyan ni Daddy. Thank you sir for sending my wife home. Ingat po sa biyahe. Paalala pa nito. Talaga namang nanlaki ang mga mata ko na kahit nakaalis ng sasakyan ni Daddy namamangha pa rin ako. Mama, you look funny. Agaw ni Adi sa atensyon ko. I was just shocked. What's shocking about that, Mrs. Montero? Did I make a wrong move? Anitong tinaas ang kilay pero kinuha ang kamay ko. Giniya ako papasok sa gate. Di ako sumagot at di rin mapigilang mapangiti. Muling nabuhay mga paru-paro sa tiyan ko at tila nagsama pa ng mga alitap-tap. Wait me in the room. Bibihisan ko lang si Adi. Wait for your dinner as well. Nilingon pa ako ni Adi nang inisihan ako. Kung kaya't kunwari kong inirapan bago tumuloy sa loob. Pagpasok agad kong kinuha ang cellphone ko. Nanginginig ang kamay matapos buksan ang mga mensahe ni Andre kanina. At halos matunaw ang puso ko sa saya dahil sa mga yon. From Andre. Be home safe. Take your time. I'll just be here waiting for you. From Andre. Sweetie, if there's something wrong going on right now, call me. From Andre. I miss you already. Can you send me a dot? Just so I can calm down and to stop myself from getting you wherever you are now? Natutup ko ang bibig. Iilan yon sa madami nitong mensahe. Napahinga ako ng malalim at pinaypayan ang sarili. Hindi pala ito galit kundi nag-aalala lang. Binala kong pumihit patungo sa pinto para sana puntahan to sa kwarto ni Adi. Ngunit natigilan ako at napanadag rin matapos maramdaman ang matitipuno nitong braso na umiikot sa tiyan ko mula sa likod. Maliit kong ginilid ang mukha matapos maramdaman ang mukha nito sa balikat ko.
Don't scare me like that again. Kung hindi ka pa na-trace ni Alden, baka nasasante ko ng lahat ng tauhan ko. Mahinang pag-amin nito. You did what? Sinubukan kong mawala sa yakap ito para matanong niya kung maayos, ngunit hinigpitan lang nito ang yakap sa akin. I said, I fired some incompetent employees. Naningkit ng tuluyan ng mata ko sa inamin nito, ngunit napasigaw rin matapos ako nitong bigla na lang buhatin at tahakin ng banyo. Bitawan mo nga, Andre, nag-uusap pa tayo. Hinampas ko ang braso nito ngunit hindi ito natinag. Yeah, we can talk this over under the shower. Pagkasabi noon, ibinaba ako nito sa ilalim ng shower at muli, napasigaw matapos itong buksan iyon at pareho kaming mabasa sa tubig. Bala ko pa lamang magreklamo sana, ngunit nauna nang tumawid ang labi nito sa labi ko. Kusang pumikit ang mata ko at sinagot ang ginagawa niya. I miss you, sweetie, but don't just go anywhere without my knowledge. Galit ka ba? May kabang tanong ko. Mula sa pagiging mabalasik nitong tingin, naging mapungay at masuyo ang mata nito. I am not mad, but I want to punish you real bad. Bulong nito. Sa kabilang banda, Andre, tama na nga. Protesta ko matapos itong hindi tumigil, ngunit hindi ito nakinig at nagpatuloy lang, dahilan upang mapahalakak ako. Tama na kasi, hindi na ako makahinga. Napanguso ko, tinawakan ng dalawang kamay nito, ngunit mahina lang tong tumawa mula sa likod ko. Ang bad mo ah, bahala ka kapag na-dislocate si baby. Pagpabanta ko. Sandali itong natigilan at lumipat sa harapan ko. What? Is there a thing called dislocation in pregnancy? Nangunot ang noo at tila balitong-lito. Kusa ako ng ngisi at kumibit balikat. Meron na ngayon. You're bluffing, sweetie. Anitong lumalapit na naman at pinupuntirya ang tagiliran ko. Andre nga. Sinamaan ko to ng tingin, ngulit tayong ngisi lang sinagot na to sa akin. Gutom ako. Kung sanang bibigyan mo ako ng pagkain kagabi, wala sana ngayon tayo sa kusina, kahit madaling araw pa. You could have stopped me from making love to you earlier in the night. Hindi mo na sana ako pinapagalitan ngayon. I am just being a professional lover, sweetie. Pagmamayabang nito. Lumapit to at walang hirap akong binuhat patungo sa kitchen counter at talagang tinitigan pa ang suot kong t-shirt. Ramdam ko ang pag-iinit ng pisi ko matapos itong paghiwalayan ang mga binti ko at isiksik ang katawan nito sa pagitan ng mga yon. Balak ko sana siyang muling pagalitan ngunit namumungay ang mata nito kung kaya't napatigil ako. Marahan itong kinuha ang dalawang kamay ko at nilagay sa walang pang itaas niyang katawan. Maging ang mga mata ko tuloy dumapol doon na tayong boxers lang suot na short. You're hungry, right? Mahinang tanong ko. Pilit binabawi ang kamay ko ngunit pinarmi nito ang mga yon sa balikat niya. Gutom nga ako kaya please lang, pakawalan mo na ako. Sounds interesting. I want real food, Andre, not you. I am real and I can be food, meaning I am real food. What are you waiting for, sweetie? I'm serving myself to you. Kumindat ito na mas lalo ko lang din kinagigil sa inis. Andre, ginigigil mo ko. Akala niya yata nagbibiro ako at nagawa pang ngumiti. Ginigigil mo rin ako, sweetie. Pilyong bigkas ito at nakangisi habang inaabot ang perlas ng silangan. Sa huli, nagtagumpay din to na nakuha ko. First thing in the morning. We'll travel back to Guimaras tomorrow. Anito. It is already morning, Andre. Mahinang sagot ko. Yeah. Then when the sun rises, we'll travel back to Guimaras. I'm sure you missed the beach and my house. Please, no buts. I won't take any excuses at baka kung saan ka na naman makipagkita. May sermon sa tono nito na maliit akong kinanguso. Di na nga ako aalis kung di ka kasama. Napangitito at pinatakan pa ng hagdanan ako bago tinahak ang hagdan. Better, because I won't let you go alone anyway. My sweetie is mine alone, period. Napailing ako at tinantay na lang ang mukha ko sa dibdib nito. Pumikit at hinayaan ang sariling ngumiti. Pagsikat ng araw, tinotoo ni Andre ang sinabi. Ito pa mismo nag-empake sa gamit ni Adi at tayong pagligo lang ginawa namin. Dumiretso kami sa building nila hanggang sa rooftop at sa tingin ko, chopper ni Andre ang gagamitin namin sa biyahe. Daddy, are we going back to Guimaras? Yes, buddy. You missed the sea? Yup, and I missed the beach house and Manong Ruben. Ngumiti ito ng malawak at namangha muli matapos makitang chopper. This is what we ride the first time we came here and this is also what we ride when he sent us to your island, Daddy. Kwento nito. Mahinang humalakak si Andre. You still remember? That's good. You own this, by the way. Parehong namilog ang mata naman ni Adi. Napatalon ang bata dahil sa tuwa, ako naman dahil sa inis kay Andre.
Huwag mo nga gawing spoiled si Adi. He should know and get this moderately and just with a word. Sermon ko. Kumibit balikat to at binuhat na si Adi bago inabot ang kamay ko. Fine, you own this then. Aniyang pareho nilang kinangisi ni Adi pero kinasingkit ko ng tingin. Hanggang sa makarating ay pinagkakaisahan nila ako. Sumilay ang ngiti sa labi ko matapos maalalang lahat. Kahit siguro may bahay kami sa Maynila, mas pipiliin kong manatili dito. Nandito ang alaala ng kalahati ng childhood life ni Adi kung kaya't importante ito. Maybe we should visit our resort tomorrow? Tanong ni Andre nang naiayos na namin ang mga gamit at mapatulog ng bata na nasa kabilang kwarto. Ako naman pinalitan ng bedsheet para makapagpahinga na rin kami. Our resort? Takang tanong ko. Yes, sweetie. Lumapit to at binigyan ng hagka ng balikat ko. What's mine is yours, sweetie. Naipirmi ko ang mga labi. Ayoko kasi ng ganun at baka isipin ng iba. Yaman lang ni Andre ang habol ko. Hinarap ko to at namewang, ngunit mukhang alam na nitong sisermonan ko siya. Dahil taas sa mga kamay nitong humakbang patungo sa banyo. Andre, bumalik ka rito. May timbing utos ko. Umisi ito at umiling. You cannot change that. I will steal my name, my whole property to you and Adi. Anito bago tinakbo ang banyo matapos makita, kinuha ko ang isang unan. Bawiin mo yon, Andre. Sigaw ko ngunit tinawanan niya lamang ako. Bala ko nga siyang sundan sa banyo at pagalitan, ngunit tumunog ang cellphone ko na nasa side table. Kinuha ko yon at agad na nangunot ang noo sa mensahe na isang estrangerong numero. Which, can we meet up? Basa ko sa message nito. Napataas ang kilay ko at nagbigay ng reply. To unknown. Who's this? Agad may reply to pero napasilap ako sa bintana matapos makitang may bulto ng tao sa harap ng beach house. Hindi ko yun maaninag sa una kung kaya't binasa ko pang mensahe. Who else than the most gorgeous girl in the world? It's me, Zebby. Basa ko sa mensahe. Umawang ang labi ko at sa pag-iisip na siyang nasa harap ng bahay, tinungo ko ang bintana. Ngunit mas nagulat ako matapos makita si Ate Samyon at diretsong tingin sa akin. Walang tigil ang kaba ko sa takot na baka balak na naman itong masama. Hindi ko na malayan na dial ko na numero ni Zebby. Huli na at di ko na ma-end call matapos marinig ang maarte nitong boses. Nawala tuloy kay samang atensyon ko at nalipat sa cellphone. Now you call me what? Cheap? Anitong tingin ay umiirap pa sa kabilang linya. Napairap din tuloy ako. Napindot lang, as if naman tatawagan kita. Bye! Wait, don't hang up yet. Pigil nito dahilan upang di ko putulin ang end call. What? Maarting cheap? Pagtataray ko. Dinig kong umismid ito ngunit tumikim din. I'm sorry. Paano ko naman tatanggapin ang sorry na ganito? Not forgiven? Who cares? Nagsorry lang ako dahil ayokong iwan kami ulit ni Mommy. Anito na nagpataas sa kilay ko. Marunong palang magmahal ang maldita. Sana tinext mo na lang para kahit paano may feelings. Sagot ko. Duh, that's my plan. But you call me. I-off ko na nga. Kainis lang kausap. Wait, pigil muli nito. Perhaps you can send some support in my upcoming model career? May himig ka ba sa taon na nito? Isang Zebby Curtis kinakabahan dahil sa paghingi ng suporta? This will be the last. I promise I won't meddle in your relationship. I've already talked to my father and pleaded about this. Bumuntong hininga ito bago muling nagsalita. I'm gonna try my luck in modeling. Hindi ba buntis ka? Ani ko rito. Kung tamang alaala ko, yun ang pinaglalaban ni Zebby kay Andre. Pregnant? Sorry, but no. I just said it because I am out of reason, so are you gonna support me or not? Ang yabang pa rin ito kahit nanghihingi ng tulong. Ano bang klase na suporta ang gusto mo? Kung papalakpak, why not? That is not enough. You should spare my pictures on social media. Let's be mutual on social media and share my pics. Demanding sa hiling nito. Fine, add me on Angeline Di Masupil. What? No way! Ikaw ang mag-add sa akin. Ia-add mo ko? O iba-block kita kaagad? Fine, just make sure that you will share my pics and make a nice caption. Yeah? Whatever. Putol ko sa mga sasabihin nito at basta na lang pinutol ang tawag. Napangisi pa ako at natawa na mahina. Yun na lang siguro ang ganti ko sa lahat ng ginawa nito sa akin. Napanguso ko at balak bumaba, ngunit nang maalala si Ate Sam, ay bumalik na ang kaba ko. Bakit ko nga ba siya nakalimutan?
Lumapit ako sa bintana at unti-unti sumilip doon. Paglingon ko ay nandun pa rin to at nakatitig sa akin. Ano bang ginagawa nito sa Digimaras? Paanong nalaman niyang nandito ako? Bigla nitong tinaas ang kamay kong kaya napaatras ako. Tinitigan kong mabuti at makumpirmang wala itong armas na kahinga ako na maayos. Muli akong lumapit sa bintana. Doon pa lang nito ginalaw ang kamay. Isang simpleng babay ang ginawa nito at flying kiss bago tumalikod, naglakad palayo sa beach house. Marahan kong sinampal ang sarili. Di naman siguro ako nag-i-imagine lang, di ba? Pero gusto kong makasiguro kung kaya't denial ko ang numero ni Daddy habang pababa sa hagdan. Tuloy-tuloy ako hanggang labas ng bahay at kung nasan ka rin na si Ate Sam. Sakto yun sa pagsagot ni Daddy. Hello? Daddy, nandyan na ba si Ate Sam? May kabang tanong ko. Dinig kong napabuntong hininga to sa kabilang linya. Sinundan kayo dyan, but not to create a mess. She has decided and accepted her defeat, anak. Your ate is trying her best to move on. She felt sorry for trying to poison you, and I know she regretted all of it because you are her only sister. Have you talked to her? Ramdam ko ang bigat at lungkot sa boses ni Daddy. Pakiramdam ko may hindi to nasabi tungkol kay Ate Sam. Hindi po kami nagkausap. Kumaway lang po siya at binigyan ako ng flying kiss. Mahinang sagot ko. Napasinghot to dahilan upang manghina ang tuhod ko. Alam mo naman noon pa na mahal ka ng Ate Sam mo. Kahit yata pagalitan siya ng mommy niya basta't makasama ka lang okay sa kanya. Kahit bawasan pang baon niya at ibigay sa'yo. Kung di ka nga lang naging fiancé ni Andre, hindi kayo magkakagulo. Biglang nanikip ang puso ko dahil sa huling sinabi ni Daddy. Kundi sa kaalamang mas close kami ni Ate Sam. Totoo naman na gusto ko nitong kasama. Gusto niya rin kasama ko sa mga parting pupuntahan niya. Kaya nga nakapunta ako sa party ni na Andre dati. I am not siding her, Angeline. Yes, she made a mistake and she's sorry for that. Guilty siya kung kaya't mas gusto niya magsimula ng buhay abroad. Ramdam ko ang lungkot ni Daddy sa pag-alis ni Ate Sam at naiintindihan ko yon. Alam kong espesyal si Ate sa kanya lalo pat ito ang una niyang anak. I'm sorry Daddy, gusto niyo po bang habulin ko? Hindi anak. Let her be. And when she comes back, I hope we can bond like a real family. Hiling nito. Huminga ako na malalim at mabilis pinunasan ng mga luha ko. Sige po, Daddy, mag-iingat po kayo. Napangiti ako matapos masabi yon. Mas lalo nang matapos marinig ang sagot nito na mag-ingat din daw ako. Ang tagal kong pinangarap lahat ng to, ngunit eto't unti-unting natutupad. Napahikbi ako sa sobrang saya at di nagulat matapos maramdaman ang yakap sa akin ni Andre. Are you happy? Maingat na tanong nito. Tumango ako at nagangat ng tingin sa kanya para lang makita na maging ito'y mamula-mula ang mga mata. Are you crying, Andre? Asar ko sa gitna ng pagluha. Naiiling ito at agad na pinunasan ang gilid ng mata. Boys, don't cry. Anito ngunit tumulo naman ang luha niya. Natawa ako. Hindi. Ano ba yung basa sa pisngi mo? Tubig ulan? Napangiti ito lalo't walang sabing binuhat ako. I'm just happy, sweetie, at least even if it's almost late and you're getting old, you were given a chance to feel the love of your family. He sincerely said as we entered the beach house. Natigil ako sa pagluha at napatitig sa mata nitong puno ng lungkot at pangungulila. Oo nga pala't wala akong ideya sa mga magulang niya. Andre, I know it hurts so bad, but you can lean on me as well. He smiled genuinely. It's all okay, sweetie. My parents are gone on my 10th birthday. Yeah, it still hurts so much, but there are things that we cannot change. It pains me every time I see my eyes in the mirror. They're the same eyes that my dad has and the same eyes that my mom and others. We should not cry. We should celebrate that though we were left behind once, but we're able to build our own and legit family. My sweetie. Masuyong bulong nito. Of course, I am more than happy, Andre. Simpleng pagmamahal lang naman sa sarili kong pamilya ang hiniling ko. Ngunit eto't binigyan pa ako ng pamilyang kaya ko ipaglaban at mahalin. Thank you for loving me, Andre. Muli siyang napangiti at imbes na sa sarili naming kwarto, alumiko ito patungo sa kwarto ni Adi. Thank you is not enough, sweetie. Anito habang binababa ako sa tabi ni Adi. Nangunot ang noo ko. Ha? Ayaw mo ng thank you? Ayoko ng thank you. Gusto ko ng I love you. Bulong nito bago pumesa sa tabi ko at niyakap ako. Mahina akong natawa. I love you too, Andre. Alam ko namang baliw na baliw ka sa akin at sa flat kong hinaharap. Asar ko sa kanya. Whatever you say, sweetie. Ako lang din naman nakakahawak niyan. Andre naman. Maktul ko na kinahalakhak nito na mahina.
Just kidding. I still love you despite your irregularities. Irregularities? Flaws yun na. Niyakap niya ako na mahigpit habang tumatawa. We should spend this vacation time wisely. I don't want to waste any second without you by my side. Without Addie and without my baby girl, Angela. Singit nito. Napangiti ako at pumikit. Tumango at hinaplos na lang ang braso niya. Kontento na ako sa ganon. Pamilya lang naman ang pangarap ko at hindi karangyaan. At alam kong tototohanin niyo ni Andre. Masama talaga ang imahe niya noon sa akin, ngunit halos makalimutan ko lahat ng di magandang bagay na yon at napalitan lang ng pagmamahal ko sa kanya. And true to his words, wala nga itong sinayang na oras na hindi kami kasama. Nalibot yata namin ang buong Guimaras at pinasyalan din ang jewelry store ni Gweco. Kami na nga lang ni Addie ang sumukot, mas piniling sa resort na lang. Mama, let's watch the sunset. Sigaw ni Addie na nakasakay sa balikat ni Andre. Napataas ang kilay ko. Napabangon mula sa pagkakahiga sa tuwalyang nilatag ni Andre kanina sa tabing dagat. Maingat akong tumayo at sinalubong sila. Malayo pa lang ramdam ko na ang init sa tingin ni Andre. Kakibat ng mainit itong tingin ay ang alam kong pagkadisgusto nito sa suot kong skin tone two-piece bikini. Kanina pa nga ito nagagalit at nagrereklamo na parang wala raw akong suot, ngunit tinatawanan ko lamang to. Gusto ko lang naman sulitin habang hindi pa malaki ang tiyan ko. Mama, we're going to stay on that part to see the full view of the sunset. Tinuro ang kabilang parte ng dalampasigan na mas nasisiniagan ng sunset. Ngumiti ako tahakbang na sana patungo roon, ngunit hinuli ni Andre ang bewang ko at agad na umikot doon ang braso nito. Wala ako tong sinabi ngunit alam kong naiinis pa rin to. Imbes tuloy ngidian ko siya ay si Addie ang nginidian ko. Na makarating hindi na kami naglatag pa ng kung ano at basta na lang umupo sa puting buhangin. Maingat na binaba nito si Addie na agad tumakbo sa kandungan ko. Si Andre naman agad pumeso sa likod ko at kinulong kami sa pagitan ng mga hita niya. Sabay ding umikot ang braso niya sa tiyan ko at hinaplos yun. I do really hate the color of your bikini. May dieng bulong nito kung kaya't nilingon ko siya at ginisihan. I want to rip it out of your body. Medyo hingal na bigkas nito ay kinawala ng ngisi ko. Sino bang tatanggi kay Andre pagdating sa kama? Malamang hindi ako. Nanguso ako at malambing na dinintay ang mukha ko sa balikat niya. Mama, manood po tayo ulit ng sunset kapag nandito na si baby Angela? Hiling nito. Sure baby, sure buddy. We will watch the sunset again and again until you get 10 siblings. Singit ni Andre na ikinaawang ng labi ko. Agad ko siyang nilingon ngunit hinagkan ang sinulubong niya sa akin. Agad kong tinakpan ang mata ni Addie na humahagikik. Alright parents, make me a lot of siblings, sigaw nito. Wala sa loob na napangiti ako. Kahit baliktarin pa ang mundo at mas pahirapan ako, ito pa rin ang kwentong pipiliin ko para sa buhay ko. Andre's POV. Andre Montero. I still clearly remember Angeline, whom I saw at the party's garden. Honestly, the first time I saw her, I was sure she was definitely not my type. Glancing at her gown, I knew that she would be one of the candidates. Kaya naman ako mismo ang naghanap kay Zebby para magbigay na kahon na patago ko pang kinuha kay Lolo. Di ko rin naman gusto ang plano nito at wala sa isip kong magpakasal. And who would be happy in an arranged marriage? No one. And so as much as I could, I tried my best to give the box to the person I somehow liked. I don't know and I was unaware that fate played me very well. Wala rin akong plano sa unang gabi kunding takutin siya. Ngunit mukhang may mas planong tadhana sa aming dalawa at hinayaan na may magyari at babaliw ako sa kanya. Oras-oras ko pinagagalitan ang sarili dahil doon at halos murahin ko ang sarili matapos hindi makontento sa isang gabing halos gabi-gabi na lang itong nasa isip ko. Pilit ginugulong sistema ko. And I think I made the right decision to make her my secretary. That way, she is near me and I can have a hold of her. Kita ko at alam ang kagustuhan ni Angeline na maikasal sa akin. Ngunit ano bang aasahan sa mga lalaking tulad ko na mahal ang pagkabinata? Marriage is definitely not on my mind. When she was nowhere to be found, oh my, I'm willing to turn the world upside down just to see her again. I had leads on where she was but always ended up finding nothing. Hindi ko rin planong patulan ang paghahanap ng bagong fiancé. Ngayon hindi ko pa nakikita itong una. I hired the best investigators, but still they found none, or there was something blocking them. Are you sure you didn't see her, Aldrin? Madiin kong tanong matapos na mahuli ito sa mall na kasama ang bago kuno nitong girlfriend.
Napataas ito ng mga kamay. Kuya, I will tell you right away if I saw even just a strand of her hair. Umigting ang pangako at kiniyom ang palad ko. Hindi nga siguro maghahanap ang taong ayaw makita. Where's my card then? You wasted my money? Singhal kong muli matapos makita sa cellphone kung gaano kalaki ang nagastos niya para sa girlfriend niya. Tumawa ito ng alanganin. I lost it somewhere. Napapikit ako na mariin at di maintindihan ng sarili kung bakit imbes na i-block ang card ko ay hinayaan ko yon. Sinubukang mahanap ang salarin sa pagkaubos ng ipon ko sa card na yon. Kasabay noon ay ang paghahanap ko kay Angeline at ang oras na natagpuan ko ang salarin ay ang oras na natagpuan ko siya. Maaring nag-iba na siya ng kunin ng buhok, nagka-curve at nagtan ng bahagya, pero alam kong siya pa rin ang Angeline ko. Oo, my Angeline. Nang araw na yon, nangako ko sa sarili ko na hindi ko siya hahayaang malayo sa akin, pero alam kong siya pa rin ang Angeline ko. By hook or by crook, she'll be in my arms without any escape. Ngunit mailap ito tila mas lalo pang naging matapang. Ang hirap pa amuin kahit gamitan ng dahas, pero walang salita ang makakapagpasuko sa akin. Mas lalo na matapos makita mismo sa harap ko ang batang walang tinapon sa itsura ko. Ang bata na yatang pangalawang nakapagpatibok ng puso ko bukod sa nanay niya. Literal na nakikita kong sarili at kahit anong pagkakaila ang sabihin ni Angeline, alam kong akin si Adi. Ilan nga ba ang taang may magkaibang mata? At kahit walang DNA test, malinaw sa berde at malapilak na mata ni Adi na akin na siya. Doon ko naintindihan ang konsepto ng kasal at pamilya. Ang mahirap si Angeline at ang malamang may anak na ako sa kanya ang dahilan upang ipilit kong sarili kahit alam kong kinamumuhian ako nito. Siguro nga nababaliw na ako para alokin to ng maging bed warmer. Yun lang din naisip kong paraan upang manatili to sa tabi ko. Wala rin akong plano makawala pa siya kung kaya naisip kong kung magbubuntis si Angeline muli, wala nang magiging dahilan para tumakas pa ito. Alam kong mahihirapan tong buhay ng dalawang bata at sisiguraduhin kong tatakbo pa rin ito sa akin. At kahit lumipas pa ang panahon, wala nang masihigit pa sa pagmamahal ko sa kanya at sa pamilyang kami mismo ang bumuo. Alam kong ang mawala sila sa kinatatakutan ko, ngunit nang isilang ni Angeline si Angela na wala lahat ng angas ko. Kung mahirap magpalaki ng anak na lalaki, mas mahirap mag-alaga ng anak na babae. Ngayon pa lang 4 months old ito, iniisip ko na paano pipigilan ang mga manliligaw niya. Daddy, she looks exactly like Mama, but she got our eyes. Ani Adi na titig kay Angela na nasa mga bisig ko. I couldn't agree more. She looked like an angel, buddy, and we need to protect this angel at all cost. Masuyo kong hinagka ng pisngi nito. I won't let any man hurt her, Daddy. Yes, we will put them all inside the jail. Let's be friend with them all, buddy. Bawi ko matapos makita ang matalim na titig ng sweetie ko na naglalakad papalapit sa amin. Excuse me, Mr. Andre. Hindi lahat ng lalaki magugustuhan ng anak mo. Pwede bang sa kanya na pag-usapan yan kapag dalaga ng baby Angela ko? Sermon ito, ngunit gumisi lang kami ni Adi. Come here, sweetie. I'm just making sure that my princess will get the best just like Adi and our future siblings. Natigil ako at napangwi dahil sa paghampas nito sa braso ko. Anong future siblings? You shut up, Andre. After 5 years, doon pa lang ang kasunod. Oh my, sweetie. Then we will be old and gray at that time. Reklamo ko nang umupo ito sa tabi ko sa sofa. Why don't we use every free time that we have until we complete our basketball team? Bulong na asar ko sa kanya. Nanlaki ang mga mata nito. Mag-isa mo. Ikaw na nga lang ang mga anak. Akin na nga si baby Angela. I'm just kidding, sweetie. Respetado ko kung ilan ang gusto mo. That's your body. Your body, your rule. Hinagkan ko ang balikat nito dahilan para mapangiti siya ng malapad. Sure yan ha? Walang tatabi mamayang gabi, Andre. Muli ako nagprotesta, ngunit walang nagawa matapos itong kunin si Angela sa bisig ko. Agad din tong tumayo at lumakad papalabas ng bahay kung kaya't binuhat ko si Adi at sinundan siya. Sweetie, don't do this to me. You know how much I love you? I love myself too, Mr. CEO. Napasimangot ako habang si Adi ay natawa. Binilisan ko tuloy ang mga hakbang at tumabi sa kanya sa bench sa garden. Binaba ko si Adi at nalagay sa kandungan ko bago masuyong niyakap ang bewang ni Angeline. Di na tayo love ng mama mo, buddy, bulong ko. Ngunit wala mang isang segundo napangiti na ako.
matapos maramdaman ang hagkan nito sa pisngi at sa labi ko. Ang drama mo, Mr. CEO. Napangisi ako at inakbayan siya. Tinapat ang labi ko sa tenga niya. I love you too, Mrs. Montero, I said sweetly, and that made her cheeks blushed. Napangiti rin ako at maging si Adi nakangiti ng malapad. At mas lalo pa kaming natawa matapos makita ang pagsilay ng ngiti ni Angela. For all the bad I have done, I don't know there was someone out here who could make me this happy. If I'm given the opportunity to live longer, I will continue to walk in my shoes and be a knight for my family. Because as far as I can remember, I personally don't believe in love. But Angeline Di Masupil Montero is the meaning of love for me. Dito na po nagtatapos ang istorya ni Angeline at Andre. Maraming salamat po sa walang sawang sumusuporta at patuloy na nakikinig sa aking kwento. Sana po ipatuloy nyo pa rin suportahan ang aking paparating na bagong istorya. Maraming salamat po and keep safe everyone!